Ano mo lang doon? Hello, hi mga nay! Welcome po sa isa na namang late life update ng buhay ko. Sa pagkakaalala ko, yung araw na to day off ko. Kaya naman, medyo tanghali na nga ako nag-asikaso dahil sinamantala ko ngang tanghali na bumangon para makabawi-bawi naman ako ng tulog. Sinasamantala ko na yung mga araw na pwedeng tanghali nang magising dahil walang pasok yung mga bata at dahil may trabaho nga ako at yung mga bata lang yung naiiwan dito sa bahay yung mga kalat at basura. Ay naku grabe, hindi mo na nga alam kung saan ka mag-uumpisa. At para mabawasan naman yung stress at sakit sa ulo ko, babawasan ko nga muna yung mga dumi dito sa may kusina. Ako kasi sa totoo lang, hindi talaga ako yung tipong pagkatapos magluto, magliligpit ka agad. Lalong-lalo na kapag meron akong susunod agad na gagawin. Ewan ko ba, basta nakaluto na ako at nakakain na kami, diretso na nga ako sa susunod kong gagawin. At ihuhuli ko na nga lang yung paglilinis dito sa may lutuan. Oh, wag niya na akong i-bash. Ganto talaga ako, hindi na ako makikipagplastikan pa sa inyo. Kapag ganito kasi meron akong trabaho, ang main focus ko na lang talaga ay yung paglalaba. Kasi naman yung paghugas ng plato, pwede na yung gawin ni Kuya Vic. At yung pagluluto, kapag nakaluto na ako at meron na ako naiiwan na pagkain nila, okay na ako doon. Yun nga lang, sa pag-iigib, talaga namang nahihirapan ako, lalo na pag wala dito si Bossing, kaya madalang talaga ako makapaglinis. Lalong-lalo na kapag naglalaba ako, kasi sa pag-iigib pa lang, talaga naman yung pagod ko sobra-sobra na, tapos maglalaba pa. Ay nako, pagkatapos, halos hindi talaga ako makagulapay. Nang matapos ko ang linis, at punasan yung banda dito sa may lutuan namin, nagsalang na nga rin agad ako ng sinaing dahil medyo alanganing oras na nga din. At habang nakasalang naman yung sinaing, dito naman ako sa kabilang side naglinis. Matapos ko malinisan dito sa kabilang side, nagayak na nga rin ako para magluto ng aming ulam. Tanghali na rin kasi at kailangan na nga rin kumain ng mga bata. Idagdag na rin na medyo napapagod na ang nanay nyo kaya gutom na nga din. At dahil meron nga akong ginagawa, itong luncheon meat lang muna yung lulutuin ko para medyo madali nga siyang lutuin. Alam nyo na kapag ka may ginagawa tayo, gusto nga natin na matapos agad yung ating pagkain. Lalong-lalo na yung pagluluto ng mga ulam na medyo marami pa rikado. Kaya dito nga muna tayo sa prito para madali nga lang lutuin at madali lang din makakain. Dito.
na nga yung ulam namin, sabay-sabay na nga rin kaming kumain ng mga bata. Dito nga muna kami sa lapag kumain kasi naman yung lamesa punong-puno nga ng mga gamit gawa ng naglilinis nga ako. Pwede ba punta si Jesus sa tulong? No? Ha? Sabi daw ni Gian. Ay, ni Gian tuloy. Pagkatapos nga namin kumain, inasikaso ko nga muna ng tapalan na itong sa may tulo dito sa may kwarto namin. Para pagkatapos na matapalan ko to, diretso na nga matulog yung mga bata. At dahil wala nga dito si Bossing, syempre ako nga muna yung gagawa ng pansamantagal na paraan para hindi nga mabasa yung aming higaan. Kung naaalala nyo, sa last video ko, biglang ang umulan ng malakas, kaya naman, ginawan na nga lang ng paraan ni Kuya Vilt at nilagyan ng pansamantalang plastic yung sa may tuluan para dumiretso nga sa labas yung tubig. At dahil nakalakihan na nga ni Kuya Vilt na palaging may tulo yung sa bubong namin, kaya naman, alam niya na nga kung anong dapat gawin kapag wala ako. At binibilinan ko rin talaga siya na kung hindi niya kaya, tumawag nga siya sa kanyang mga tito sa kabilang bahay. At eto nga, habang gumagawa ko dito sa labas, meron ng panggulong bata at nilalaro yung aking camera. At pagkatapos ko nga makapag-ayos, diniretso ko na rin pinatulog itong mga bata dahil ako nga ay meron pang gagawin sa labas. At dahil ng mga panahon nito ay nag-uumpisa na yung malakas na pagbuhos ng ulan, kaya naman nilagyan ko nga ng pansamantalang harang dito sa labas. Kasi kapag walang harang, dumediretso nga sa loob yung anggin ng ulan at nababasa yung mga nakalagay na gamit sa loob. Kaya naman naisipan ko na lagyan itong plastic para kahit papano meron nga siyang harang. Galing nga pala itong mga plastic na to sa store na pinagtatrabahuhan ko at inuwi ko nga dito sa bahay gawa ng itatapon lang naman itong mga to. Sabi ko nga sayang dahil medyo makapagka-plastic niya, kaya naman hiningi ko nga. Shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? At dahil si Bunso nga yung unang nagising, siya nga yung kasama kong mag-igib pagkatapos kong maikabit yung harang dun sa may kusina. Can you come through? I might lose my mind. Waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me. I'm doing decently. Just glad that I can breathe. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Pagkatapos naming mapunuan ni Bunso yung drum at saka yung mga timba, dito naman nga ako dumiretso sa pagwawali sa may gilid ng bahay namin. Kung natatandaan nyo, yung palagi kong sinasabi na hindi ko toka yung pagwawalis na to at si Bossing nga yung nakatoka rito, siguro naman alam nyo na once a week lang ako nagwawalis.
Oy, di mo sure. Minsan, isang beses lang sa 2 linggo. At habang nagwawalis nga ako, nagising na nga din yung 2 kuya. Kaya naman, ginawa na nga din nila yung kanilang toka na pag-iigib. At sumama nga uli si Bunso. Kaya naman, eto't nagyayabang nga siya na nakadalawang balik na nga daw siya. At kung taga-subaybay ko nga kayo sa aking mga vlog, nag-iigib nga talaga kami dito dahil malayo yung tubig dito sa amin. Kaya naman, itong mga bata nasanay na nga rin na nag-iigib sila ng ambag nilang tubig dito sa bahay. Syempre, maglilinis sila ng katawan nila. At syempre, maghuhugas sila ng mga puwet nila, o diba? Dapat meron din silang tubig na gagamitin na sila mismo yung nag-iigib. Kailangan nilang masanay para sa susunod na mga araw, hindi nga sila aasa kung ano lang yung meron sa bahay. At maigi nga rin na ganun yung pagsasanay namin sa kanila kasi pag alam nilang wala ng tubig, ikusa na nga sila nag-iigib. At nung nakita ko nga rin na grabe na nga yung dumi dito sa may kulungan namin ng pato, dito na nga rin ako nagwalis. Pagkatapos, si Kuya Bilt naman yung naglinis nung kanilang tubigan at pinalitan niya nga rin ng bagong tubig. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ain't got much to do. Too old for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. It's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Hello nga pala sa'yo kung nakaabot ka na sa part na to ng video ko. Gusto ko lang i-take tong opportunity na to para magpasalamat dun sa mga patuloy na nag-aabang sa mga vlogs ko kahit na medyo matagal nga ako bago nakapag-upload ulit. Kahit pa paano nadadagdagan yung motivation ko para mag-upload pa ng mga bagong video. Kahit na si CapCut medyo nakakainis na kasi nga na voice over ko na dapat to at tapos na pero hindi ko nga siya ma-export. Hay nako. Kasi naman na voice over ko na dapat to at i-export ko na lang. Yun nga lang hindi ko nga siya ma-export hanggang sa napuno na nga lang yung storage ko. Ayun, kinlear data ko na nga lang siya. Tapos inulit ko na lang voice over. Pagkatapos nga namin magwalis, may nakita nga si kuya na isang buwig na saging dito at sa kanya ko na nga lang pinatiba dahil maliit lang naman to. Uy, mahilog na! At dahil natapos ko na nga yung mga una kong ginawa, dito naman nga ako didiretso sa pagbabanlaw ng mga nilabhan damit. Hindi na nga ako nakapag-film ng pagbabanlaw ko at fast forward na nga lang, eto tapos na ako magbanlaw at nakaligo na nga rin ako. Eto tinadryer ko na nga lang din para maisampay na. Ilaw ako, wala ka na Ooh, yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Matapos makapag-dryer at makapag-bihis, dito naman nga ako dumiretso sa pag-ayos, paglalagay ng mga pinabili ko sa bargain. Mura lang naman kasi itong mga to, kaya naman nabudol nga ako. Aminin nyo, kahit na last money nyo na yung mga pera sa bulsa nyo, basta may nakita kayong mga gamit na ganito. Lalo at mura lang, papagkasyahin nyo nga yung mga pera nyo. Di baling maubos yung pera sa bulsa, ang importante masaya kasi may nadagdag na gamit sa bahay, di ba? Ooh, yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through?
Pagkatapos ko nga maayos dito sa may kusina, nagluto na nga rin ako ng ulam namin. Kanton at itlog na nga lang yung niluto ko para nga madali na lang lutuin. Anyway, maraming salamat sa'yo kung hanggang sa part na to, kasama mo pa rin ako. At dito ko na nga lang po muna tinatapos itong video na to. See you on my next one. Thank you for watching. Sarap! Embet, ilapit mo yung plato mo.